mga friends! We are back for another travel adventure here in the Philippines' best island, Palawan. To start our Palawan trip, we first explored the capital of Palawan, which is Puerto Princesa City. At syempre, hindi pwedeng mag-explore ng gutom. Kaya kumain kami muna dito sa kain na to. For only 265 pesos, meron ka ng buffet breakfast. Para masulit ang city tour, nagrenta kami ng tricycle sa halagang 1,000 pesos to go to places within Puerto Princesa City. First stop of our city tour is dito sa Palawan Wildlife and Conservation Center, or also known as Crocodile Farm. Bago pumasok dito sa Crocodile Farm ay kailangan mo munang magbayad ng 40 pesos na entrance fee. Sa guided tour na ito sa Crocodile Farm, marami kayong malilearn about the species of crocodiles and the misconceptions and also the fear associated to their name. Sabi nga ni Ma'am Tour Guide Crizel, disrespect daw sa crocodile na ikumpara sila sa corrupt politicians. Kasi ang crocodile, pag busog na, hindi nakakain kahit marami pang food. Ang corrupt politicians, infinity ang cobra sa kaba ng gobyerno. Well, parang tama naman si Ma'am. Maliban sa crocodiles, marami pang animals and most of them are endangered na maaaring makita dito sa Palawan Wildlife Conservation and Rescue Center. And if you want na humawak ng crocodile at magpa-picture, you have to pay 60 pesos for unlimited shots. Next stop is dito sa Butterfly Eco Garden and Tribal Village. May entrance fee din dito na 150 pesos per person. Para sa akin, one of the highlights sa tour dito sa Tribal Village is to meet the indigenous people called Palauan and to experience their music and their way of life. Pagkatapos mamasyal, lalabas kayo dito sa souvenir shop. At dito, pwede kayong bumili ng mga pampasalubong. Pwede nyo ring i-claim ang picture na nakuha sa inyo while nasa loob kayo ng Butterfly Farm. And it costs 200 pesos per shot. So this is the civet coffin. It is from the poop of the cat. Be found here in Palawan. So to be nakikita lang dito sa Palawan. So it's really nice. Next up is Mitra Ranch, or also known as Rancho Santa Monica. This is the property of the late Senator Ramon Mitra. Maraming pwedeng gawin dito. Pwedeng mag-ride ng horse, mag-picnic, mag-zipline, at mag-chill sa Rancho Cafe. May entrance fee din na 20 pesos per person pag pumasok kayo dito.
Katabi lang ng Mitra Ranch is the famous Baker's Hill. Aside from it is a park, it is also a haven for those looking for super masarap na mga pastries and pangpasalubong. Napakasarap dito ang kanilang hopya. For stomach development, kumain kami dito sa Ka Joel's. Napakaganda at maaliwalas ang restaurant. And the food was exquisite. Reminder lang sa mga gustong pumunta dito, open lamang sila for lunch and dinner. Close sila from 2 p.m. to 5 p.m. And this is the best part of our Palawan trip, our stay in Astoria, Palawan. Pagpasok mo pa lang sa entrance ng property, mafe-feel mo na agad yung top-notch service and accommodation. Shoutout pala sa kaibigan namin na si Jolly Apistar Vegtime na nagbigay sa amin ng regalo na bakasyon dito sa Astoria, Palawan. The best experience so far. So this is our villa and this is our room. Lakas maka-feeling mayaman nitong high ceiling CR, bathtub, and the gigantic mirror sa harap ko. Ang mga food na yan ay hindi kasama sa hotel. Binili namin yan dahil takot kaming magutom. And tara, let's explore the 8-hectare property of Astoria, Palawan. Ang Astoria, Palawan ay matatagpuan sa kilometer 62 North National Highway, Puerto Princesa, Palawan. It is 1.5 hours away from Puerto Princesa Airport. After mag-explore, syempre nagutom at hindi natin pinalampas ang buffet breakfast dito sa Astoria, Palawan na bukod sa masasarap na ang food ay ang dami pa talagang choices. Kahit malayo sa kabihasnan ng hotel, hindi ka dito maboboard dahil marami silang mga activities sa recreational area. Pwede kang mag-table tennis, mag-billiards, mag-videoke, board games, computer games at marami pang iba.
The best pastime din ay magpalipas ng oras dito sa napakagandang infinity pool sa harap ng beach dito sa hotel. Meron din silang gym sa property where you can work out. The next day, dahil may free access tayo sa water park, hindi natin pinalampas na i-explore ang area na to ng Astoria, Palawan dahil dito rin makikita ang wave pool. Sa lahat ng mga attractions dito sa water park, mas nag-enjoy talaga ako dito sa Splash Island dahil feeling ko bumabalik ka sa iyong kabataan na nag-i-enjoy sa ulan. Meron ding golf course sa loob ng property, kaya hindi namin pinalampas maglaro ng golf. Ang saya, kahit hindi ka marunong, mag-i-enjoy ka. Dahil malawak ang resort, pwede mong ikutin ang property sakay ang service ng hotel. And of course, may ibang beauty na mo-offer ang Astoria sa gabi. Basta maganda ang panahon, merong live band wherein pwede kayong mag-chill sa harap ng swimming pool at sa harap din ng beach. And the exciting part was may lumabas na mga fire dancers at nag-perform sa harap ng mga audience, sa harap ng pool at sa harap din ng beach. Kinaumagahan, bumalik na kami ng Puerto Princesa City. Sa mga nagko-commute katulad namin, dito kami naghintay sa main reception area ng hotel wherein pwedeng pumasok ang mga van na pwede nyong sakyan kung babalik kayo ng Puerto Princesa City or kung pupunta kayong El Nido. While in Puerto Princesa, hindi na rin natin pinalampas yung kumain dito sa Kinabuch. They serve the best Filipino food dito sa city. Paggabi, nagtatransform ito into a party area. And that is a wrap for now, guys. See you on the next vlog.